Mayong aga sa aton ng mga televiewers nga nagasunod siya atong programa Kapikag Issue live sa Hotel Del Rio. Subong aga rin naman kita pagserbisyo sa inyo, paghatag sa inyo sa mga matahom kag maayo nga mga hinimuan o kanang accomplishment sa aton nga alagad sa syudad. Pero antes kita magpadayon, pakilala ko na yung akong partner, Abi Francis, greetings mo. Merry Christmas no Peter. Kag Merry Christmas di sa atong bisita kag sa tanan nga viewers. Merry Christmas. Kag welcome sa Kape at Issue TV program. Ini ang inyo alagad Francis Casilla Tiranya. Okay? So hindi ta magpaligoy-ligoy na. Pakilala ko sa inyo atong bisita, liwan ang crime czar sang City of Love o kung Iloilo City. Si Iloilo City Police Director Colonel Juristi Coronica. Sir, your greetings to our televiewers. Good morning, Sir Peter, kag Sir Francis, kag sa tanan nga mga suki no sang kapi kag issue. Mayong aga gid sa tanan kag salamat sa opportunity nga saliwat no for the second time ari naman kita diri na guest sa inyong programa. It's an honor. Okay. Antes kita magpadayon sa aton nga mga accomplishment na ibo sa aton kapulisya sa syudad, maguton tanay si Colonel Coronica. Ano ka na kadugay di Colonel? Pulo na kita ka bulan last November 26. Wala paglisa ka tuig, no? Pero taga-diin si Colonel Coronica. Ito ka fluency mo gambal Ilonggo iligay nun. Si Colonel Coronica taga Negros Occidental no, kag FBI. Anong FBI na sir? Ano ng FBI? Full-blooded Ilonggo? Oh. Okay. Okay. Now, mamangkot lang kita si Colonel kaya daw pati si Mayor, si Mayor Jerry Trinas, no? Who is number 1 mayor sa survey, sa mga mayor sa Biloga, Pilipinas, Mayor Jerry Trinas sang Iloilo City, was happy to learn that your accomplishment is beyond recognition. Sobra-sobra kumpara sa iba, no? Paano pala ang tanaw mo sa kapulisan sa syudad? Kulang mo kung kulang pa yan ang imong mga personnel dito kung bastante na para sa palabuton yung mga operasyon. Kung aton lang tawon ang standard sang PNP, masobra na kita, ang aton strength is masobra na. Pero ang Iloilo City, being the regional capital of Western Visayas, kag hindi naman malipod na grabe ang business establishments, no, naga-mushroom everywhere. Kag ang turismo perti kabaskog, so kasi simana damo bisita nga nagaabot diri no mga VIPs kag mga conferences perti kadamo ginahiwat diri, so amo na ka although madamo ang strength naton kumpara sa standard, but because of the activities nga diri permi ginahiwat sa syudad, makahambal kita nga gakulang ang aton nga strength para nga mag-maintain hindi lang sa mga activities nga nagasulod diri, but sa regular police functions naton like police visibility. Okay, matingala nga mga viewers natin subong nga gintawag ko si I'm branding Colonel Coronica crime czar, no? Diba no, mga accomplishment siya triple. Pero antes ko tabag ito sa accomplishment, tagaan ko anay pabor nga ako niya panilista kung may pamangkot sa kay Colonel. Una sa tanan nung Peter, congratulations again and again sa aton ICPO sa pagpamuno ni City Director Colonel Risti Coronica. Kay may litis naman nga award ang nadabaton ang atong kapulisan sa ICPO bilang Region West Intelligence Unit sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Antonio Benitez. So congratulations sa ICPO sa pagpamuno ni Colonel Coronica. Sir, ang ining latest awards nga nabato nyo ining Best Intel Unit sa Biloga Region 6,
nagasayuran nga maayo ang performance ang imo kapulisan dili sa syudad sa Iloilo? Yes, every month may ara kitang unit performance evaluation rating, no? Kag ang every staff is being rated according to their performance. So there are parameters nga dira ang talaksan kung paano ka mag number 1, and based on the records I have seen na ang aton nga City Intelligence Unit headed by Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Maayo na maintain niya ang permi kami naga number 1, and for the month of November number 1 kami gyapon. So congratulations. May baluan naton sa ubong sir nga ang ICPO masako-sako. Luwas nga Disyembre subong, Christmas time subong, ang palabuton nga dinagyang 2024. So, sir, ano ang preparasyon sa ICPO? Siyempre, sa koordinasyon sa atong city government, upo si Mayor Jerry Triñas sa palabuton nga dinagyang kagsasubong nga Disyembre. Sa aton nga ining Pasko, no? May ara kitang gin-implement nga implementation plan Ligtas Paskuhan 2023 nga ang purpose ini is to prevent the commission of crimes. Pero sa ining panahon damo sang mga nagakaladto di sa syudad para mag-shopping. So we beef up security measures sa mga places of convergence. Hindi lang ining makita naton the usual nga police visibility, but we also deployed plainclothes personnel para nga masundanin kung sino man nga pang may mga biktima, for example sa mga pickpocket or snatching, ma-address naton. May na-monitor ka mo, sir, nga intelligence report nga siyempre kada Disyembre kag dinaghang di malikaw na to. May mga imports soldaper, imports pickpocketer ngalin sa ibang nga lugar nga ang kadtulang diri sa Iloilo para mangita biktimaon. Labi na gid sa sining tiyempo sang Christmas kag dinaghang. Yes, ano na siya? Normal na siya nga katabo. That's why we beef up our intelligence monitoring para nga masigurado naton nga masundan naton sila. So, thank you very much, no, Peter. Ang masunod ko pamangkot sa imo, Colonel, ano kadako ang amount, ang kabilugan sa operasyon ninyo kontra droga, no? Illegal drugs. Sa mga nakonpiskar ninyo, mga pilang kantidad nga natipon sa Iloilo City Police Office under your leadership. Mga kantidad, dabi. Yes, ang aton amount sang drugs, no, particularly shabu nga na-confiscate naton, ICPO alone na accomplishment, nagalabot na sa 7,902 grams. So meaning mga 7 kilos. Kag ang iya sini nga standard drug price nagalabot sa 54 million. Pero kung imo ni siya nga halimbawa nakalabot ni siya sa sa street, nagsasay-sasay na siya, bali galabot ini sa 158 million. Kabaripak na, kabaripak bilang halimbawa, by sachet. Yes. Gadugang presyo. Well, sinong head naton sa city sa drug enforcement naton? Pila ni sila ka units? Ang aton nga diri sa ICPO may ara kitang Station Drug Enforcement Unit. May ara man kita nga City Drug Enforcement Unit. Sa City Drug Enforcement Unit ang aton nga ginpapungko, no, in concurrent capacity, si Police Lieutenant Colonel Benitez Jr. nga amo man siya ang chief sang aton nga City Intelligence Unit. Ang purpose naton sini para nga kung ano man ang masagap sa intelligence operations sang City Intelligence Unit, mahagip niya man, no, pati ang drugs. Congratulations kay Lieutenant Colonel Benitez. Sa subong sa imo sa inyo record, Colonel,
di na pinakadako nga amount or volume sang shabu kung illegal drugs nga na konfiskar niyo sa diin nga area kag sino ang mga involved rin nga mga personalidad. Wala ko na nakuha no kung diin nga barangay. Pero ang nakita naton nga notorious ang illegal drugs nga business dira sa duha ka barangay no sang Bakhaw and Mandurriao. Although ang mayo lang sini kay ang kapitan naton sa Bakhaw very cooperative. Kag ang iban nga mga kapitan naton or members sang Badak very cooperative man, that's why damo kita nga kadakpan man sa ibang nga lugar. Malo ka sa operation sa illegal drugs, nabalita nga may membro sang SWAT nga napatay tungod sa pag-perform sa niya duty, no? Sa diin ito, sino bala itong member sang police SWAT nga napatay kag sa diin nga area na tabuin na? Natabuin na sang October 29, 2023 sa Barangay Concepcion, City Proper. Kag ang aton nga nalagas no nga miyembro sang SWAT amo si Police Staff Sergeant Michael Malan. Staff sergeant sa SWAT member na siya. Yes, siya ang team sino leader. na itong subject na gin-operate nila sa Concepcion, Barangay Concepcion? Ang subject? Actually, tatlo na sila, no? Si Bongbong, alias Bongbong, si Kay, kag may isa pa, no? Nga na, si Ivan. So, nakuan bala sila, nadakop na yun sila tatlo? Yes, nadakpan naton kag subong ara na sila sa BGMP. Narimit na naton. Bamayo lang kay ti ang mga membro sang SWAT, wala nag-isip na siya, napatyan kami, hari nyo ay, kiubusan na naman kamo. Malang kay, doon nag-prevail ang civilized manners sa barbarik. Yes, balukati kami ang pulis, hindi kami ang kriminal. So, in the implementation of laws, we see to it that we observe human rights. Bayo man no. Antes sa Francis Pamangkot, i-acknowledge na yung galantaw una, kayo kasunod-sunod pa to, yawan na to listaw. Shoutout na kay Joel Digala Dumangkas. Sa Kunday Nablos, kay Haji Jinson Giganso Iminia, kay Councilor Alan Doy Saldivar, kay Kay Jimenea, Boyet de Vicente, also Alan Vidal, Sami Den Dumin, bakulod ni si Sami Dumin, J.R. Villalbas, sang Lapdusanay, Angel Brunes, former board member, Lorelai Lorraine Bailon, shout out to Simo, and so sa attorney Sheila Olid is watching us, Robert Pacardo, member of the press, J. Jimenea, Ted Lacson Calvo, Edna Tendencia, and Dodge Agrida. Kung sa partial nga, kano kay damo po yung sulod siya, Kernel, pasensya ka lang. Kaya damo ka pansi. Well, Francis. Sir, as of the present, ang aton police na report nga wala sang drug lord diri sa syudad sa Iloilo. Pero natingala ang kadamaan nga wala na sang drug lord. Pero madamo ang nagasulod diri nga Shabu kag rampant ang baligyanan sang illegal drugs diri sa syudad sa Iloilo. Nga nibaluan nato nini kay bangod sa continuous nga kampanya sa aton nakapulisan na bidigi sang ICPO nga do adlaw maginadakop nga mga drug pushers kag dako nga volume of shabu ang nakuha sa ila. Ang pamangkot kay Colonel Cornica, sino ini ang dalagko nga mga man behind kag sa din inihalin nga mga illegal drugs nga daw ginabukbo nila diri sa syudad sa Iloilo, labi na gid dinagyang is coming. Sir Francis, naglain na gid subong ang panahon, ano? Hindi bot sing ganon nga wala sang drug lord diri sa Iloilo City, gamay ang masulod, no? Because with the advancement of technology, ang
Ang communication na nila subong sa mga durugista, madali na lang, no? Madali man sila magpadala sang stock, no, from other areas, like for example Luzon or Cebu or Negros. Isa lang ka pindot sa cellphone, pwede na sila magpadala. That's why ang mga nagkaladak pa naton nga dlagko, usually gahalin na ang stocks, no, from other areas like Luzon, ginapadala lang na sa isa ka courier, masakay sa Roro, tapos diri na i-deliver. Iloilo City is a transshipment point, no, bilang gateway sang Panay Region 6, ari diri ang transaction usually. Like for example, kung transaction mo even in other areas, ang drugista masalin sa Iloilo City lang ta kay basiway sila kakilala sa aton. That's why kadamo sang mga nagkaladak pa naton diri. But it doesn't mean that those illegal drugs nga na-confiscate naton, nga naglabot na sa almost 8 kilos, ikonsumuhon na sang pumuluyo sang Iloilo City. But dako na ang posibilidad that it will be shipped to other areas, no, like for example Antique, Guimaras, even Capiz and Aklan. So again, wala kita sang may na monitor nga drug lord. What we have monitored is ining mga transaction ang naga-director ato to sa other areas, no, hambal ganin nila ato sa Muntinlupa based on our information nga nagather, especially kung positibong aton operation. Amo na permi, no, nga ang direktor basta dagko ang stock dito na igahalin sa Luzon. So for this dinagyang 2024, gina-expect naton nga subong pa lang damo na mag-attempt nga magpasulod diri sa dagko nga stocks para nga before pa man maglabot ang dinagyang, may ara na sila nga stock. And so ang aton nga Station Drug Enforcement Teams and City Drug Enforcement Unit nag-doble, no, ang ilang kayod, gather information for the possible apprehension of those persons peddling illegal drugs before pa man mag-abot inang dinagyang 2024. Okay, malamo gyud. Salamat nung Peter. Bas may follow-up question ka? Ang sunod ko nga ipamangkot rin kay Colonel, kundi lang tungod sa inyo obradre, sincero ka mo sa inyo trabaho. Makasiling kita nga the Scalawag members of the PNP is the new syndicate we have to deal with. Lang tawa ba lang natabo sa pag-uli latest nga na-involve nga mga personnel sa pulis sa Manila. Siyam ka personnel, kag duwa ka general. Ti ginawa ninyo, di ka baka-baka, tapos dito gali iya, pangwarta ila obra. Ti ano biyang pinsaron sa tao? Paslamat lang kita, nakita ta ng obra nyo. Now, you are very successful on your operation against illegal drugs. Now, itong pamangkot ko. Nakita ta, ang honesty and sincerity of your people to perform their duty against these illegal drugs. Ano karon na benepisyo nga natag sang kapulisan sa aton institusyon kabilugan, sa kay Staff Sergeant Malan nga natabo sa iya pagkandak sa iya duty? Ano nga mga benepisyo matunon sa pamilyas na? Nakita naton na kadako sang benepisyo nga ginhatag sang organisasyon, no, sa pamilya ni Police Staff Sergeant Malan. Kag ano pa siya, recipient man siya sang presidential financial assistance. Kag dako ang nabaton niya, no, even na Pulco may ara sang mabaton. Magali. How about sa award of yung mga merits, mga medal, may ara man? Yes, a week after sang paglubong niya, ang iyang pamilya ang ginpakadto dito sa regional headquarters to receive the medalya ng kadakilaan.
Ini kamusta ko na ning mga culprits o ko ng mga na-involved mga tao ngayon sa pagkapatay ni Sub Sergeant Malan ng 3 ka mga drugista, no? Kamusta sila subong? Sa di sila? Sir Peter, no, before ko na sabton, gusto ko man i-insert ining bulig nga ginhatag sang aton nga hindi lang ang PNP, no, ang aton regional director naghatag kadako sang iya gin-extend nga financial assistance. Ang aton nga city mayor wala man nagpabaya kadako sang ginhatag niya nga financial assistance, no, and other assistance sa pamilya. Ang mga nagkaradakpan, no, atong 3 nga si Bongbong, Ivan and Kay ara nasubong sa BGMP, no, nagapangatubang sang hindi lang isa ka kaso. So in the case of Bongbong, siya ang nagtiro sa kay Police Staff Sergeant Malan. Hindi lang ang kaso niya sa pagbaligya sa possession kagamit sang droga kay positive man siya sa drugs. Pati ang pagpatay kag pag-attempt nga pagtiro sa iban pagid naton nga police operatives. Iyan ang pangatabangon. Mayo man kay gina aktibo man subong aton kapulisan sa paghatag sang atensyon sa sinatabo sa ila kaupod, no, sa ila membro kay man masubo man sa batiuan daw sa abroad dalin ang asawa ni Sergeant Malan niya to daw sa Guagobra pagbalik mo na tabo. May bata ni sila? Yes, may ara sang bata daw 14, 15 years old. Nga kabay pang matagaan man sang ayong educational support sang aton nga gobyerno. Francis. Kadto kita bala sa attempt kag plano. Ani, no? Kung nila mapungkan, kag kung di lang maayo ang performance ni Colonel Coronica sa pila nato ka mga auto, yung mga insect nga allegedly behind sa ouster tani sa pagpaling kay Colonel Coronica bilang City Director diri sa syudad sang Iloilo. Pero salamat gid kay Mayor Jerry Triñas sa iya suporta, all out support sa kay Colonel Coronica nga wala siya nag-upod sa sini nga mga pila ka persona nga gaplano nga palinon si Colonel Coronica. Isiling ni Mayor Triñas nga palinon yun na si Colonel Coronica kay mayong performance siya kag ado-ado mabatian nyo ang iya kampanya sa ngaton ICPO sa illegal drug kag sa criminality diri sa syudad sang Iloilo. Sir, may nakabatong ka man nga report na nga may mga grupo sa mga insect nga gusto kanila palinon bilang City Director di sa Iloilo City Police Office? Yes, so nabatian na naton mga attempt, ano, pero basta kita naman, no, wala man ta nagakling sa pwesto, no. Officers just come and go. Siling gani nila. Kag ti kung may order na, I will just follow orders. Kag kung di man kita ma-assign, batuno nato na kay ti basi may mga reasons, no, pero as far as I know ang ako na diyang nga role sa ICPO is to render genuine service to the people of Iloilo City. Kaga siling ko gani sang pagsulod ko diri nagahambal ko because nagsulod kita nga may mga issue sa drugs. Kag siling ko nga nagkadto ko sa Iloilo City, wala ko bagahe sa illegal drugs, even sa illegal gambling. So mahalin man ko sa Iloilo City nga wala ko sa bagahe sa illegal drugs kag illegal gambling. Oh, good sir. Kag hindi lang ang city government ang nagsuporta sa imo. Upod man ang mapubuluyo nga lagi sa imo likod nga suportado ang aton ICPO sa dalon sang imo liderator diri sa syudad sa Iloilo sa kampanya sa droga kag sa kriminalidad. Nong Peter? Ang isa pa din na quantity sa illegal drugs. Ato lang gindakop lang of 29 tons sang shabu sa idalom sa customs na naglusot sa idalom sang right at the very nose of Colonel Paildon. Di na to, anong balita mo to, Colonel?
gin-destroy ito, ginsunog ito, ginaboy sa baybay. O kung ano balita sa ito, Colonel? May idea ka? Muni ang wala masyado na intindihan sa kadaman ano ang drugs once nga madakop sa isa ka drug personalities may ara kami nga ginatawag nga chain of custody nga pag wala ka nag-follow sang chain of custody automatic ma-dismiss ang kaso kag ang proseso sina once nga ma-recover na ang illegal drugs gilayon ang pusher buyer ihatag niya sa investigador. Ang investigador i-request niya na dito sa regional forensic unit naton or sang una mo na ginatawag nga crime laboratory for testing. Kag ang illegal drugs nga na-recover ato na dito sa may regional forensic unit para nga pag ipatawag sang korte ang chemist siya na ang mag-present na sa court. Then, ang destruction sina, may ara na nga guidelines kung paano i-destroy. So, meaning, wala sang drugs nga nagalabot, nga na-recover, nga nagalabot, bisang kay diin or kay sino. It's because nga pag-recover na mo na, dalon mo ginaiya sa regional forensic unit, kag sila na to yung mag-present sa court. That reminds me of a story. Ipatawag ako sa isang press conference ni Senator Rodolfo Ganson, who is then the mayor. Ginpamangkot niya si General Ayap, who is the regional director. Niya General Ayap, patugin confiscate ninyo mga sabudi na ito. Masabat niya ara sa crime lab. Pagabot sa crime lab, nagtinudluanay na. Niya padala sa Manila para i-destroy. Sila ni Mayor Ganson ni Senator. Kalapit siyang baybay, basyada, kalapit siyang kadamo sa media makalantaw kung sinugon niya, dalon pa to sa Manila, kagula na takabalo kung ginano to. Do chain of command or chain of Custody. Chain of custody. Kung di mag-change of custody, mayawan ka kung nililocate nato nina, kabudlay na mapangitay, ito doon na mo. That is why nakambalo ko nga despite of your effort and working hard against illegal drugs, against the proliferation of illegal drugs, may mga katapos ang kapulisan kita nga makatag suspitsyo. Just like today, nakita ta na, nabatian ta. Ang imo explanation, okay, matag sa pareho mga kapulisan, sa publiko, mablay na patian, it will create a misperception. Ngayon yung mga pulis nga atong indakop nga madruga are the same drugs going back to the street for sale. Amo na ila pagsuspitsyo. May sa balo kong ginano itong 29 tons, ang iban pagit, ang idakop sa mga ninja cops. Di na itong iba na wala na, change of custody, amo na gambal mo. Sa inyo sa kapulisan, matagin na yakatani, kung diri sa aton, mabalanta na daw, galing Manila na eh. Diri Sir Peter no sa Region 6 nakitaan ko why kita diya problema sa Yes, I agree. Legal drugs nga na-recover naton because mabalaan ko nga may ara gid proseso na no paano i-destroy. As far as I know, ang pag-destroy sinang mga illegal drugs nga na-recover, particularly shabu, ginadala na sang PDEA, I think may proseso na sa Pasig dito na gina-distract in the presence of some members of the media. So, both sing ganon, tanan nga drugs siya nga na-recover diri sa Region 6, wala na iya sang kamaturan nga gina-recycle. Otherwise, ara man na sa RA 9165, may provision man na dira nga dako ang liability, criminal liability nga ginapangatubang sang bisan sino nga mag-attempt nga mag-recycle sina. Okay, ako agree ko da sa imo, no? What we're talking here is the police operation ng Manila yung ginabalanta in national level. That is why nga nakambal ko nga kung atong mga kapulisan nga na-involved to, pila ka general ba isipa? Pero pasalamat na taga Duterte, Colonel, why na ta major problem? Puro na general problem, tas bong ito bang general na to involved mo? Well, antes kaya tagluwat kay Francis, di kada mo ang imuga viewers di. Neri Gotico of California is watching. Nelda Murillo, Bongkong.
Cristi Rojo, mga hindi na taga diri kalang taon si mo gyapon. Margarita Abado. Shout out kay Lorna Elviro. Ang parte ko paniguro. Yes, sir. Shout out kay Jackie Lo Villarreal. Ay nablos pin Ria Guso, Matsingas. Mga dama ni mga tagagwa ni mga kultura ni kalang taon ni. Roy Pinida, punta sa Midjan. Noy Goles. Shout out kay Himnia Jason Imudiano Bayutas. Jorisa Anpama. Shout out kay Bam Florence Quirol of Toronto, Canada. April Risa. Joming Erasmo. Also to Major Daji Bangod Lidisma. Chipo Bulisang Pabia. Aries Borolampa. An attorney Dan Cartaina Languti Chen. Dama pa tayo mga galantaw sa aton, dua pages, no? Now, Colonel, sa ginambal mo gina, ang operasyon naton successful diri sa syudad. Do hindi kalusot ang mga durugista di. Mayugin ang performance ni Lieutenant Colonel Benitez, no? Sino pa idang iban sa intelligence mga do ka dasig badakpan ng mga durugista? By the word itself, intelligence, may ara kitang security classification, no? Kaga may ara kitang discipline with regard sa pag-handle sang information. But sa ICPO, may ara kitang ining aton mga drug operatives. May mga gina-develop ina sila nga mga informant. Kaga in the process of the developing those informants, hindi man pwedeng wala ka sang maihatag. Yeah. And so, ining illegal drug operations nga nangin positive, hindi lang ni siya nga nakuha lang ni nga wala ka ga-invest sang resources. That's why gapasalamat kita nga ang aton nga LGU, of course headed by our city mayor, nagahatag sang suporta para nga ma-defray ang expenses namon sa pag-procure sining mga informations nga gakakuha namon nga nagaresulta sang positibo nga operation kaga nagbunga sang pag-confiscate naton sang almost 8 kilos na, no, since January nga nag-assume kita sa ICPO. Sipon mo, number 1 yung mayor sa seleksyon sa bilog ng mga mayor sa Pilipinas, Mayor Jerry Triñas. Appreciate your work. Ang performance ng Iloilo City Police Office, kindayaw agad, kayo sa inyong accomplishment na ako nga bagay ini, ikumparar sa iban. Siguro, paslamat na siya sa Mayor Simo, kay ti, ang mga tao mo, very cooperative. Minsan, dala mo na sa leadership, you know? Kung mayo kang magdala, kaya kung suplado kang bisaga, ginalibak ka man ng mga tao mo. Francis. Well, kanto naman kita bala sa facilities ng Iloilo City Police Office dira sa General Luna. Nakita na to, sir, nga bangod sa kadamo na sa mga nagka-transaction sa inyo, kadamo nagidira sa mga personnel to nga PNP, kadamo sa mga salakyan nyo sa sulod. Doon di makamuda, sir, gusto kag may plano ka mo, sir, nga i-expand kay kung sa iluhon ini, siguro hindi na pwede ka, may bago na ka muna nga building ang ipatindog sa aton National Headquarters ng Philippine National Police. Actually, ang inang problema, no? Ang PNP ka problema permi sa lat. Kag diri sa syudad, ang aton nga city headquarters siya, aton na ginaya nga lote. So wala naman ta iban nga choice nga balhinan kay kamahal na subong sa lote sa Iloilo City, but to develop that area, no. That's why I have been proposing na dapat kung may ara development, it should be vertical. Hindi nga magpatindog kada laparon mo tapos tag 2 story lang, 1 story. So all developments should be vertical para nga ma-save naton ang ground, no, magamit naton for parking. Kag even ang construction sang building, it should provide adequate areas for parking.
Kay ti ang salakyan subong hindi na naton manigar nga daw naging necessity na sang aton nga mga kapulisan. So sa subong may ara kita nga mga development dira no ang aton nga Congresswoman Jamjam Baronda hatag dira sang almost 5 million nga assistance para nga ma-develop naton ang aton nga rooftop no which will house our function room and quarters for city director. And ang aton nga city mayor nagaplano man nga mapatindog sang another building, hopefully madayon. Kay ti pag ang aton nga city mayor maghambal daw lapit na iya sa kamaturan no. Hopefully makapatindog ang aton nga city sang isa ka building dira sa Tubang para nga hindi kami maginutok dira kay siyempre samtang nagalakat ang panahon nagalain ang trend no sang policing kag of course pati ang facilities affected, so wala kita choice but to upgrade. Kag nakita naton bila sir ang old building sang ICPO dira nga ginaopisina sa dalong subong sang aton PP1. Pwede ninyo ina mahimo sa babaw nga do cover gymnasium la. Kay makita naton kung may mga dagko ka mga event, mahirap kung hindi mag-ulan, okay lang dala ka mo sa ground. Pero kung mag-ulan, dapat may cover gymnasium ka mo kag ang nami din ni mo na suggestion ko sir, ang old building ra sang ICPO himuan ini nga third floor kag mo mo nga do cover gym sa ibabaw nga tanan nga function, tanan nga activities sang ICPO dira igahel. Yes, kanami gisina sang plano tani no. Amo na nga silingko dapat tanan nga development vertical kag insakto na no ang ina nga building actually ano naman na daan naman na katama. But of course sa PNP naman sa kadamo sang police stations and police offices hindi na ma-accommodate in sa madali lang nga panahon no. So may ara kita nga ginasunod nga Camp Master Development Plan. Okay, Nga hindi lang basta-basta nga kundi ka lang mabugsok sang imo yang proyekto, no? But you have to follow that Camp Master Development Plan para it's like ambalan mo bala how the camp would look like 50 years from now, no? Or 100 years from now. Dapat amo na ang aton nga paglantaw sang pagplano naton sa aton nga mga kampo. Kag of course no kung maghatag bulig ang aton nga city mas pamatyagan ko mas madali ma-realize inang mga plano kaysa sa PNP kay mas damo ang priorities ang PNP no, damo pa kita sa mga police station nga wala building. So pasalamat kita dire may-ari but ang Iloilo City is a very progressive highly urbanized city nga dapat kung anong development sang city ang police naton hindi ma-left out sa sina nga development, and we are counting sang aton nga local government unit nga muna ang number 1 nga makabulig sa aton, and we thank the city mayor who has been very supportive of our programs dira sa Iloilo City Police Office. Okay, no problem dira sa aton main headquarters ang ICPO. Pakadto kita bala sir sa daw pito ka district ni syudad sa Iloilo. Kag almost completed na may mga present station may mga compact na. May mga plano ba ikaw mo sir? Nga sa ato mga far-flung barangays. Parang sa barangay Igore nga lumalayo sa Lapas Police Station, butangan dira sa community present. Example talaga Igore kag sa ibang paging mga barangay nga malayo-layo sa sentro sa syudad sa Iloilo. Yes, I and the city mayor have agreed to add more police stations, no? Ang sa plano ko gani 4 para manginten, no? Just like Bacolod City. But, ano indisir nga mga lugar? Sa area sang Lapas-Lapos, no? Instead of 1, dugangan ta isa. Diri sa may Mandurriao,
Kay ti hindi naman nato na manigar nga ang Mandurriao nga district grabe na ang development. So we are planning to add another one. Diri sa city proper, we are also planning to add another one kaga sa area sang Haro. Kay ang area sang Haro amo na ang pinakadako naton nga area nga ang ga-cater lang ang police station 3. So we are planning to add one more para nga mangin pulo ka police stations. But of course, this has to be approved by higher headquarters considering that it requires budget, it requires personnel. So we cannot just add police station in just a blink of an eye. Kay kadamo sang considerations ang monthly nga expenses that or operating expenses that it entails. Sa area sang city proper, sir, ang previous dra nga police present sa may Iloilo Terminal Market daw wala na subong. Kag diri sa may area sang Haro, ang previous nga police station dra ambot kon ara pa ang sa barangay Sambag. Sa Ano subong mga status ni sir? Wala na no? In pangwa no? yes, sa area sang Haro na ongoing subong ang transfer nato no from our current location to dito sa may iCare no dito sa may Ungka. Kay it appears that the building is no longer Dudaan na. no hindi duga daan na ang building kag basi bala maglubong da sila sang sa pag-construct no maglubong sila sang ano nang tawag nila nga pilote. Basi mag-usdang ang building kag it will cost the lives not only of our policemen but even ang mga naka-detain dira nga mga nagkaladak pa naton. So we requested the city mayor na dito na lang kami mag-transfer sa Ungka nga eye care center while may ara man kuno nga gina-construct nga building for police station diri sa may diri magyapon sa area sa Haro. Ang sa Sambag sir anong status to? Wala to no? Wala ako idea no sa area sang Sambag pero sa subong ang aton lang yung may eye care kita sa may Ungka nga mo nang saylohan naton kag dito malapit sa may ano sa may series may ato makita dito. Kag suggestion sir gina-renovate dira ang Iloilo Terminal Market na kumuman isa na ka SM City. Sang una may ara da nga presinto sa pulis. Di kumahuman sir nga ang SM City dira ang aton old Iloilo Terminal Market. Pwede niyo mag-resuggest sa SM City nga ibalik niyo dira tagaan ka mo da sang isa ka kwarto para sa una nga imuon yung present station para sa una nga may ara dira sa may Iloilo Terminal Market. Ang aton nga city mayor is planning to construct a police station beside the City Hall. May ara kita subong nga eye care center nga under construction dira sa area sang Tansa Esperanza. So those areas will be provided by the city para nga makabutang kita dito sa police. So, buti nga nun, ang old previous na present station sa police nila sa supermarket, Iloilo Terminal Market, daw wala na chance nga mabalik paliwat. Wala na, no? Wala na sa plano. Okay, thank you, sir. Okay, good job, sir. From Margarita Pado. Jaquilo Villarreal watching. Iagoso, good morning. Snappy salute sa kay sir for the job well done. Shout out man sa mangod ko, YC Chief of Police sa San Lorenzo Guimaras, Police Captain Andres Somes Jr. Watching uncle ay Noy Ricoperto sa Singapore. Karpa, hari pa di kay Feliciano Habana sa Kuwait. And Chi Minia of Japan. Watching Cecil Comigues also Toronto, Canada. Mungkin siya pamangkot kung kamusta ang Iloilo City Police Office. Okay. Well, repeat. Dugang talang ni Colonel ka, we are running out of time. Sige, pag-sulod do. Kasi rito siya kwan pa, kadugang, repeat do. Kadamo pag-sulod. Anyway, naon taman, ano,
Damo punch mo lang ka pamati isang accomplishment. Basta illegal drugs ang ani, damo pamati. Shoutout ang Sherry Caritativo. Nas kabay pa niya ko no, hindi na ako muntat ng drugs. Balang ko hindi ni sa Pilipinas si Sherry. Richard Salvilla, shoutout mga Roro Jones. Eric Sidigo Vega, Roy Pinida, Joy Pamusino Piuquinto, Karisma Alagao, also to Coach Sidsas, Julie Laurilia Donato, US na sa US. Nunoy Francis Basco, good morning, kuno Kernel Kronika. Seminia, Victor Noma Tubantike, Rito Chiba, Lina Luyula Pagot, dalutang ng iba no? Good morning kay nung Victor Nunat sang Golden Travelers dira sa San Jose Antique. Good morning, Gid. Doy Pincer Kauseng, shoutout si Muda. Kay Joy Ligarda, also watching us. Good morning, Sir Peter and Francis. Merry Christmas. Cesar Albena Jr. was watching. Roberto Bobby Rodriguez. Walang taos Bobby. Bitsi na Paul of Toronto, Canada. Good morning, watching, listening from Toronto, Canada. Sulit you get. Richard Burgos, sir, watching from Davao City. Mga komentarista ni. Jennifer Minias, mga guys, is watching. So, my laptop question ako. Bala, Anas Francis. Ang ginalsudlan sa druga, kananda niya ga sulod rin pagi sa shoreline. Ano action sa City Police diri sa ato yung shoreline? Labi na sa from San Juan to Calaparan, lawig pa ng alagyan up to parts ng Uton. May may intelligence kita nag-operate? Yes, ang aton nga mga Station Drug Enforcement Unit, no? Kaga ang aton nga City Drug Enforcement Unit, may ara man nga monitoring, no? May ara kami nga ginatawag nga intelligence fusion. Nga hindi lang gani citywide na nga intelligence fusion, no? But also involves other units like diri sa Region 6 so PPOs and CPOs. May ara kita sina nga ang aton nga Regional Intelligence Division may ara nga activity nga pareho sina para mag-compare notes, no, kung sino mga drogista, anong ilang mga modus. So but ang responsibilidad sa away sang droga hindi lang ni responsibilidad sang PNP. Yeah. It should be a whole of government approach, no, even whole of nation approach. Kaga ang mga shoreline may ara man kita nga Coast Guard, no, nga amo na ang ilang responsibilidad nga magbantay man sa mga ports, ara man na sila kaga they also try their best, no, nga ma-prevent ining mga transport using mga pambot ni. Kaga sa law enforcement side, no, we have been doing our job to curb this kung hindi man naton ma-eradicate totally, at least ma-control, ma-minimize naton ang problema naton sa illegal nga droga because a lot of crimes result from the use of illegal drugs. Congratulations man damo siya nadakpan sa San Juan, hasta sa Calaparan, for this legal drugs ang imong intelligence, congratulations. So, kado ko pamangkot si Kernel. Nakaabot na sa inyo nga mga police investigator dapat magtunan sang anti-cybercrime? Yes. Diba isa na ka-police nga iya operasyon na muna magtudlo sa mga investigador parte sa anti-cybercrime law. Ambot yung nakabot na sa city, wala pa? Yes, because ang demand sang policing, no, is very dynamic, and may ara na kita nga regional anti-cybercrime unit, but the PNP wants to expand, no, kay kadamo na subong sang krimen nga ginahimo through cyberspace. Online, so may ara kita nga memoranda nga ginpang issue ang aton nga higher headquarters nga mag-create, no, sang ang requirement gani every station dapat may ara nga cybercrime investigators, but you know ang bilang mga investigador ka sang cybercrime dapat equipped
ang aton nga personnel, and the PNP is No, doing COVID. its best, no, para nga ma-equip ining aton mga investigators on the ground. Okay. So, kabalo ka ate, may ang mga drogistas mo ay online businesses lang, online na sila. So sa mga investigador ng police, they must know how to investigate. Bala mo pareho sa tatlo ka krimen. Like online hacking sa mga account, online business sa illegal drugs. Ikadwa, online scam sa mga delivery lang agin. Order mo, lain ang gabot. Nireklamo ka mo, report sa police. Ikatatlo, online libel. Cybercrime libel. So, ang mga polis kinanglan, kabalo mag-investigate ka mag-record. Amo na ang pasalamat kami nga mayara na kamo, Colonel. Thank you. Francis, last Well, question. ang ako niya suggestion kay Colonel Coronica, no, to improve the service and relationship of the ICPU to the people. Malunch kabisers ang Project CAPS. Nga ang acronym ng Project CAPS, ang C, courteous, ang O, obedient, ang P, punctual, ang S, smile. Okay man, sir? Okay, kid. Shout out. Ay, sir, oh. Shout out Tami Gumban, ang Ilachiba, Efren Xiao, Larny Hemnia, Sheila May Acanto Sagrines, Morning Major, and Kenneth Camacho Bignayan. So, nandamo pa kita dretano kayon po sige, bayin lang na karon ko lang na yatag sa ano. Ang malason nato nga bisita gali no Peter, si Major Aranyo sang ang spokesman sang IPPO on behalf kay PD Colonel Palumo kay daw may importante gid siya meeting gid subong. Okay, pero antes na liwaton ko, pambal, congratulations sa aton crime SAR sa city of Iloilo kay Police Colonel Juristi Coronica. Kag bisan si Sydney Villaflor, the regional director sa PNP, believe sa inyo performance. I know that, yan nabasahan ko siya, nagkita per me. Pero inibla si General Berdiflor, mayo lang ni magsugo sa mga tinaway nga polis nga kadto ka mo sa media pa interview ka mo pabisita ka mo. Di challenge sa kay General Berdiflor, ikaw man di bisita bisamon sa kape at issue para ma-interview namon para mangin role model ka man bala sir. No Peter. Okay, wala ta sa panahon sa para kay Colonel kay doon nag-subranta kanyo, kapoy ng karon siya. Pangayuan ta lang sa iyang parting word sa aton mga televiewers. Kay balang ko happy gini sila sa report ni Colonel parte sa War on Illegal Drugs diri sa City of Iloilo. Your final word sa aton mga viewers. Once again, Sir Peter and Sir Francis, thank Thank you, you sir. for this opportunity for the second time around nga maging guest sa inyong programa. Kag gapasalamat man kita sa aton nga mga pumuluyo diri sa Iloilo City. Ang tanan ni nga accomplishment wala nato ni ma-accomplish, no, if not of your support. Kag padayon lang kita, no, ang problema naton sa peace and order is not only the problem of our PNP but inyo man nga problema kung hindi nato ni makontrol. So ang inyo nga support amugid ang nagahatag sang motivation sa amon to do more. So padayon lang kag samtang kita ang nagapungko sa ICPO gina pangayo ko gid ang inyong kooperasyon kag makasalig kamo nga ang serbisyo sang ICPO under my leadership is may integridad, no, hindi lang lip service kag together, no, kaya nato ni ang mga challenges nga nagaabot diri sa syudad sang Iloilo. Mayong aga gid sa tanan. Thank you, Colonel. Thank you very much. Kabalo kayo na dayaw gid sa mga pamumuloy sa mga viewers sa diyang imo performance sa crime SAR diri sa syudad sa Iloilo. Francis, ano pang final mo kay mga Madamo gid salamat sa atong pilang langga nga City Director Colonel Risty Coronica despite nga damo sa tanikatuan kag busy gid siya pero gingaan gid ta oportunidad nga mangibisita sa kape at issue. Okay. Kag salamat gid sir. Okay, salamat man sa atong tagbalay, ang Bantog Hotel del Rio, kay Mr. Ponsutan, kay Alan. Salamat sa inyo, kag sa aton nga technical, no?
our technical director, Adam Flores, and Desiree Jimenea, your assistant. Salawat, inyong host, Peter Jimenea, don't go away while we had discussed about the progress or accomplishment of Colonel Coronica. Will discuss about the problem of Iloilo Provincial Police Office and relieving the how many chief of police? Tatlo. Yes. I-discuss na. So don't go away. We'll be back soon.